Okay. Okay. Wait lang po tayo, mentors. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Hindi mahalaga kung ilang beses mang madapa o ilang beses mang masugatan. Ang importante, hindi ka sumusuko at patuloy na lumalaban. Sa negosyong ating ginagawa, hindi naman tanong kung magiging matagumpay ka ba dahil nangyari na sa iba. Ang tanong na lang, handa ka bang gawin whatever it takes upang marating mo rin ang kanilang narating? Sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you. Maraming hindi maniniwala sa'yo. Hindi lahat ng mahal mo o kaibigan mo ay maisasama mo. I assure you, that is okay. Nakikita ni Lord lahat ng sacrifices mo, lahat ng pagod mo. Rinig niya lahat ng iyak at dasal mo. At pag nagtuloy-tuloy ka at hindi ka sumuko, He will definitely reward you. I am Mary Hillgrove Salem, an agent of hope, and I am worldwide. Okay, mentors. Ang ating speaker ngayon, isa siyang pharmacist. Wow. Imagine, isa siyang pharmacist, no? Pero ginagawa niyang negosyo. So, meron din po siyang, traditional business. She's a wife and a mom, founder of Team Unstoppable. Finders Team Up. Unstoppable Finder Team Up. Okay. She's a Sapphire Elite Executive. And she is, of course, meron siyang car achiever na rin siya. So, mentors, papakilala po natin siya. Si mentor, Mary Hillgrove Salem. So, Ms. Mentor Mary, the floor is yours po. Palakpakan naman po natin, virtual clap naman po tayo sa ating magandang speaker today.
mentors. Hello, amazing morning everyone. Clear po ba yung boses po natin? Pa-feedback naman po tayo. Okay, thank you so much po, Mr. Johnny. Amazing morning po, Team Lions Believer. Unang-una po, gusto ko pong pasalamatan ang inyong pong mother mentor, Mentor Johnny Lynn po, sa pagkikita po sa akin. Ngayong araw na to para makapagbahagi po ako ng journey ko po dito po kay I Am Worldwide. Bago po ako magsimula, pwede po ba akong mag-request po? Malaman po natin kung tiga saan po yung ating pong mga community members po dito na nanonood po ngayong araw na to. Pwede po bang pakitype po kung saan po kayo nanonood? Oh wow, Virginia, Hawaii, okay, Nueva Ecija, California. Wow, ang dami pong mga international. Okay, may Caloocan, may Tacloban. So worldwide po talaga, no, ang Lions Believer. Ayan, California, Manila, Pangasinan. Okay, so ako naman po ay nasa Nueva Vizcaya po sa ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-respond po, no, sa mga nag-chat dyan sa ating chat box. Amazing morning po sa lahat. No, hindi ko po alam, no, kung anong oras po sa mga iba't ibang lugar po na nabanggit po ninyo. Pero of course, amazing morning tayo parati dito kay I Am, no, anumang oras yan, umaga, tanghali, gabi, madaling araw man yan. Dito kay I Am, amazing morning kasi naniniwala tayo, no, na ang anumang oras ay nagdadala sa atin ng bagong pag-asa. So ayun, nandito naman po tayo sa Nueva Vizcaya. So kakarating lang po natin dito kaninang 2:00 ng madaling araw. Galing po tayo dyan sa Manila, sa office po natin. Nung last Saturday nga po ay nai-reveal po natin yung resulta po na nakita po natin sa video. And pwede ko rin po bang malaman kung meron po ba dito ang mga part-time po na ginagawa ang negosyo? Meron pa rin po ba tayo dito mga part-timers? Pwede po ba paki-type 1? Kung tayo po ay mga part-timers po sa negosyo natin. Ayan, ang dami, mga part-timers. Yes. Ako rin po ay part-time ko lang din po ginagawa ang I Am. Pero ayan, no, thank you po. Ang dami pong mga sumasagot. Part-time ko lang din po ginagawa ang I Am. Pero proud po tayong sabihin na full-time po by heart talaga. And meron po ba din dito mga employees po? Mga employees, pwede pong pakitype 2 kung tayo po ay mga employees. Ayan, thank you po, Mentor Elsa, no, Mentor Cathy, employee. Okay, ang dami. Next question ko po, meron din po ba dito mga traditional business owners? Opo, kahit na anong klaseng traditional business po yan, meron din po ba? Ayan, so bakit ko po ba tinatanong? Ayan, si Mentor Wilma, yes po. Mentor Normeline, okay, me po, okay. So bakit ko po tinatanong? Kasi yun po talaga yung background ko po kasi dito sa negosyo. So I hope, no, na makapagbahagi po ako ng wisdom po sa inyo, ng inspiration, kung paano pong na-transform, no, ang isang traditional business owner into dito na po na ginagawa po natin part-time man pero full-time by heart ang ating I Am Worldwide business. Okay. So bago po ako magsimula, no-share ko lang po yung screen ko. Okay, paano lang po, share screen lang po ako for a while lang po. Pa-feedback naman po ako mga mentors pagka nakikita na po yung screen. Kita na po ba? Yes po, Mens. Ayun. Hindi po, salamat po. Okay, so ito hindi ko na po patatagalin, ito i-share ko na po yung ating po naging journey, no, dito po kay I Am Worldwide. So tama po yun, ay isa po tayong pharmacist by profession. So graduate po tayo ng BS Pharmacy from the University of Santo Tomas. That was in 2007. And pagka-graduate po natin ng college, na-try din po natin magtrabaho, no, na-employ po tayo bilang isang online pharmacist po sa isang 3-in-1 drugstore po dyan po sa Metro Manila. So, ngayon po, no, nasa traditional business po tayo. Ikukwento ko lang po, no, ng mabilisan. Ito po yung background ko po. Ayan, yung nasa picture po. So, tayo ay bata-bata pa. Mag-graduate po natin yan ng college. And then, yung kasama ko po sa picture, hindi ko po yan nanay, ha? Ano po siya? Kapatid ko po. So, dalawa lang po kaming magkapatid. Yan, ate ko po siya. Dentist naman po siya by profession. And ginagawa na rin po na ngayon ang business po ng I Am Worldwide. So, ano po ba yung before ko, no, kwento ko na lang din po. Pagka-graduate ko po ng college, pagkapasa natin ng board exam, sabi ko ng mga pagulang ko dati na sila na gusto nila sana na ituloy ko po sa medicine. Kasi maganda nga daw na parang pre-med yung pharma na course.
Pero since namulat po tayo 'no, sa isang pamilya na hindi naman po kami yung mahirap na mahirap, definitely hindi rin po kami mayaman. So, sakto lang din po talaga. So, ang sabi ko, parang ayoko ng mag-ano, ayoko ng parang added gastusin pa sa mga magulang ko. Ang naka-mindset ko sa'kin nun is magtrabaho na akong diretso kasi parehas din naman nakikita ng pera para makapag-give back na ako sa kanila. So, ako po kasi ay lumaki po ako sa family na OFW. So, ang papa ko po ay isang seaman and, simula bata po ako, hindi ko na po siya halos masilayan 'no, dun sa amin kasi ano po siya, lagi po siyang wala. So, hindi ko rin po maalala 'no, kung nakapag-Pasko ba kami together nung bata ako, hanggang sa lumaki ako, graduate ka ng elementary, graduate ka ng high school, wala siya. Nung graduation ko ng college, andun na siya, andito na siya nun, pero nagbabarko pa rin po siya. Pero hindi siya, yun lang, hindi po siya laging sumasama. Hindi siya mahilig maglalabas ng papa ko. So, ganun po yung naging buhay ko. So, bata pa lang po ako, parang na-mindset din po sa akin na ayokong maging isang OFW. Na ayoko na parang parang most yung time ng buhay ko kasi nagkahiwa-hiwalay na po kami. Apat lang po kami, pero literal po na nagkahiwa-hiwalay kami kasi nag-aaral po ako sa Manila, yung ate ko po ng ibang bansa, papa ko OFW. So si mama, yung lagi po nandito lang po sa amin, sa bahay namin. So ang nangyari, na-employ nga po ako, pumasok akong trabaho, and nung naging empleyado na po ako, okay, so masaya. Nung umpisa po, masaya ang maging isang empleyado. Siyempre, first job ko po yun. So, ang saya kasi may mga mamimit kang mga bagong tao, magkakaroon ka ng maraming mga kaibigan, yan, masaya. Pero, at the end of the day, nung tumatagal na, parang napapalitan na po ng pagkayamot, parang tinatamad ka pagka minsan, gano'n. Kasi nakaka-experience ka po ng iba't ibang struggle din kapag ikaw ay isang employee. So, ang buhay ko po no, nung empleyado po ako, no, ang workplace ko po ay sa Libis, Quezon City. Tapos, ang tinitirhan ko po, nakikira po ako nun sa bahay po ng ate ko, sa Malolos, Bulacan. So, ang travel time ko po everyday from Malolos, NLEX ako, EDSA, Aurora, Lakad, papunta hanggang makarating po akong office. Ganun po yung naging buhay ko. So, which is, siguro yun po yung isang naging factor kung bakit po ako napagod sa pagiging isang empleyado. Although masaya kasi masaya yung mga katrabaho. And yun po, yung salary naman, ang pharmacist po dito sa Pilipinas, sa totoo lang, hindi po ganun kalaki na talaga ang bigayan. So that time, ang sahod ko lang po ay 10,000 sa isang buwan. So swerte ko na po kung naka 4,000 or 4,500 ako kada kinsenas katapusan. So yung sinusweldo ko parang kulang pa para sa pamasahe ko pang araw-araw gastusin. So nakita po ng papa ko at mama ko yung struggle ko po that time hanggang sa inoferan po nila ako, sabi nila na bakit hindi ka nalang bumalik no, dito sa atin, sa probinsya para tulungan ka namin, makapag-put up ka na lang sa sarili mong drugstore. So at first po, no, hesitant ako kasi syempre kahit papano, medyo nasanay ka na sa buhay sa city and then babalik ka sa probinsya. And then nung nag-aaral po kasi ako, sabi po ng mga teachers namin, mga professors namin, na ang pharmacist sa isang butika dito sa Pilipinas, sila ay mga glorified sales girls, glorified sales ladies, tawag po sa amin. So parang ang idea ko po nun is, ayoko sa drugstore kasi gano'n ang tingin, pera ka, ganyan. So yun po yung idea ko that time. Pero nung inoferan po ako ni Papa at ni Mama na umuwi na lang dito, since nahihirapan na din naman po ako sa trabaho, so to cut the story short, no, umuwi na po ako ng probinsya. So that was in 2008, no, May 18, 2008. So binuksan po namin yung drugstore po namin dito lang po sa harap ng bahay namin. Lumang sari-sari store po ng mama namin. Renovate ni Papa, piniturahan niya, ayos niya. Yun na po, yung maliit na drugstore namin before. So yung ate ko naman po, umuwi na po siya dati from ibang bansa. So nag-decide na din po siya na tulungan ako sa business. So pinagtulungan po namin siyang palaguin. So hanggang ngayon po is operational naman po ang negosyo. So magsa 17 years na po tayo sa mundo ng pagbubutika. And yun, sa 17 years po na yun, ang dami din po nating experience na struggle. Masaya din po, nakaka-challenge kapag nagbukas ka ng sarili mong negosyo. Pero yung expectation pala versus reality ng isang business owner, ang layo. Kasi di ba po ang ina-expect natin kapag ikaw yung may-ari ng business, lagi kang fresh, di ba? Ganda-ganda ka araw-araw, ganyan.
Pero ang reality, lalo na po nung nagsisimula kami, kasi ako lang tsaka yung ate ko, is kumarag po kami araw-araw. Imagine kami po yung magbubukas, kami magja-janitor, kami maglilinis, ako mag-inventory, ako magdi-display, ako magbebenta, ako magbabarya. Lahat po ako. So parang since andun na, namuhunan ang pamilya para po dun sa maliit na family drugstore na yan. So pinagbutihan po natin. So hanggang sa mapaunlad naman po natin, ngayon meron na po tayo, nanganak na po siya ng 2 branches po dito sa amin, sa Dito Vizcaya. And yun po yung present ko ginagawa bago ko po makilala siya sa Sky. So being in a traditional business, ang dami po natin experience din ng struggle. At first, mga unang panahon, 2008, 9, and 10, maganda-ganda po ang benta. Siyempre, kami lang po yung pangalawang drugstore po kami sa amin. So, parang ang benta, marami. Maganda ang takbo ng business. And then, eventually, siyempre, pag traditional business, hindi mo naman po pang-monopolize yan. So, meron at merong mga papasok na mga bagong business, mga bagong drugstore owners din, papasok sa lugar. So, um, yun din po yung isa sa mga nakapagtulak po sa amin na mag-venture into something different, to a non-traditional business. No? And dahil din po sa traditional business dito po yung naging daan kung paano po namin nakilala si Ian White. So kung paano, dito po, no, dito sa kabilang side ng aking po presentation, na nakikita po natin dyan yung aming pong angel mentor. Of course, ang ating pong angel mentor, no, Mentor Jake Mantala, ating Mother Unstoppable. So, nag-inquire lang po ko sa kanya, that was in July 29, 2021. So, kasagsagan po yan ng pandemic. No, pandemic time po yan. So, bakit nga po ba kami nag-inquire kay Mentor Jean? Hindi ko po siya kilala. So, ano lang, nakita lang po namin siya sa Facebook. Pinagkatiwalaan ko lang naman po yung yung itsura ni Mentor Jean kasi tingnan niyo naman, katiwa-tiwala naman talaga, ang ganda-ganda, okay? And then ano din po, very ano din po siya, ang mabilis siyang sumagot, ayan, hindi siya snobbish. No? So, ayan, bakit nga po ba tayo nag-inquire, napa-inquire kay Mentor Jean? So, nung panahon po kasi ng pandemic, dito po sa lugar namin, no, kasi sa ganyan ng pandemic, ang mga tao po, nagpanic buying po sila ng ascorbic acid. Kasi meron pong balita nun, di ba, na makakapagpalakas ng immune system ng mga tao to fight COVID o para hindi hawahan ng COVID, ay palakasin ng immune system through vitamin C with zinc. Yun po yung dating nabalita po dito sa amin. So, ang ginawa ng mga tao, nagpanic buying po ang mga yan. So, may bumibili, 1 box, 2 box. So, hanggang wala na po kami maibenta sa mga customers po namin dito. So, yung mga suppliers din po namin, nagkaubusan na. So, wala na po ako ma-source out. Meron man, napakamahal na yung dati na kuha namin less than 100 pesos per box. Naging 300, 500 per box na siya nung panahon ng pandemic. So, ang ginawa po ng ate ko, nag-research siya. Yan, ang ating pong FBI na aming mamita, no? Nag-research po siya sa internet. So ano yung pwede po, saan po kami pwedeng makapag-source out? Ibang makuhanan po namin ng supply ng ascorbic acid. So doon po niya na-encounter yung immunergy po ni Ian Worldwide. So yun po talaga yung naging dahilan. So kung bakit po kami napasok, nung bakit po kami napa-inquire. So nag-research na rin po si ate ko kung kanino po ako mag-i-inquire. Ayan, napanood nga po niya sa YouTube yan, si Mentor Jean. So sabi niya, sige magtanong ka dyan kay Miss Jean Mantala. So dito po, no, why I am. Ang idea ko lang po dati talaga about I am is selling. Di ba po ngayon sinasabi nila you can be a seller, a user, and a builder. So ang gusto ko lang po talaga that time ay magbenta ng product, which is yan po, immunergy lang talaga. And then eventually, no, nung nakita natin na maganda nga pala talaga yung barley, so ang dami na natin kung nakikita mga videos noon, mga testimonies, then may mga celebrity pa na mga endorsers. So sabi ko po noon, sige, i-online selling na rin pati barley. And then yung barley po nilagay na rin po namin dito sa drugstore. So ang nangyari, yung barley po, parang kasama na siya ng mga usual po namin ng mga food supplements na binibenta po dito. So ang ginagawa po namin, pag may mga prescription po na dumadating dito, halimbawa prescription for hypertension, high cholesterol, mga may diabetes sa mga pasyente, pag may nakareseta po dyan na supplement or tatanungin, tinuturuan ko na po yung mga employees namin, mga staff namin dito, na tanungin kung may mga supplements ba silang pinitake. And ang mga tao naman, bilang ko lang po sa kamay yung mga talagang ayaw o hindi naniniwala sa supplements, halos lahat po meron.
So doon po, pinapa-introduce ko po sa kanila yung barley. So instead of buying yung mga synthetic na mga food supplements, um, ini-introduce po namin sa kanila yung organic na yung barley po natin. So try lang po sila. Binubuksan po namin yung box. Binibenta po namin 100 pesos per sachet. So try lang sila, 2, 3 sachets kasi medyo may kamahalan nga. So hanggang napapansin po namin, yung nagkakaroon po kami ng mga repeat customers. So paulit-ulit silang bumabalik, bumibili ulit ng 5, ganyan, hanggang sa unti-unti, yung isang box napapaubos na namin ng mabilis na lang, 2 box, 3 box. And then hanggang sa kapag nauubusan kami ng stock po dito sa drugstore, nagagalit na po yung mga tao kasi wala na silang mabiling barley. So dito po sa amin, sa lugar po namin, parang habang tumatagal, parang nasanay po yung mga tao na kapag ka-amazing barley, punta kayo doon kay Farmacia Zapata, doon nakakabili. So doon po kami nag-start talaga, selling lang from 2021 hanggang 2022. So yun lang po talaga yung ginawa po namin. Masaya na po kami doon. 30 to 50% po nakita. Malaki po yan compared doon sa kinikita po namin dito sa mga synthetic. Kasi ang markup po namin hanggang 8% lang, 10% lang. So dito, yung 30 to 50, malaking bagay na po sa amin. So ano po ba yung nangyari, no? Kung bakit si Mentor Heroes, no, from happy na siya sa pagiging seller, na nakakapag-ship po tayo ng mga products natin dito sa Pilipinas. Nagkakaroon din po tayo ng mga pa-orders na sa iba't ibang bansa. So, yan po, masaya na po talaga ako dyan. Pero ano po ba yung nangyari, no, kay Mentor Heroes? Bakit po tayo nagkaroon ng transformation? Na from selling is ngayon, nandito na po tayo nag-share tayo ginagawa ang negosyo. So, next slide po, no? Ayan. Yan. So, bakit po ako nagkaroon ng change of heart? Yan. Ito po yung family picture po namin. Actually, wala po kami talaga yung family picture na talagang as a whole family. Wala po kami ganon. So, this was taken po, no? Ito, nasa extreme left po natin. Yan po ang aking papa. Yan po na-diagnose po siya last February 2022 of stage 4 lung cancer. So, smoker si Papa, aware po kami dyan. Alam ko po na smoker siya. We are trying our very best na matulungan siya na mag-win from smoking. Pero, nahirapan po siya. Hindi po niya talaga, ayaw niya. In short, ayaw niya. So, yun naman kung hindi ka willing talaga, mahirap siyang gawin. Ang nangyari po niyan, January 2022, na-COVID po yung anak ko yan, yung anak ko po, si Killian, na-COVID po siya, and then yung pamangkin ko siya na-COVID. Since magkakasama po kami sa family, inassume namin na lahat po kami doon ay na-COVID. So, ang ginawa po namin, nag-quarantine po kami sa family, buong January, nag-quarantine po kami. Pagpasok ng February, okay na po kami lahat. Parang may mali sa papa namin na parang bakit parang hindi siya gumagaling, parang hindi siya lumalakas, nilalagnat pa rin siya. So sabi ko, parang may iba. Tapos ang nangyari, tinatanong po namin siya, sabi namin, pa-hospital ka na, ganyan, ayaw niya. Kasi nga kasagsagan po ng COVID, sabi niya, pag nakita COVID, tatabi ka lang sa gilid, tayo kang mamatay. So siguro, nung nahirapan na po siya, naramdaman niya sa sarili niya na nahihirapan na din siya, pumayag din po siya sa hospital namin. So na-hospital siya February, March, na hospital din, niluwas na po namin siya dyan ng Manila. And then, doon na po, parang doon na naglabasan lahat ng complications. Sakit niya hanggang sa sinabi nga stage 4 lung cancer siya. So, ang dami niya pong pinagdaanan. So, na-witness ko po yan lahat. Ako po kasi yung kasama nila ni Mama doon sa hospital. Si ate po na sa amin. So, nakita ko po lahat ng struggle ni Papa, lahat ng hirap niya. So, hanggang sa kinausap na po kami ng doktor, sinabi nga niya na kahit na nilaban pa namin, although nilaban po talaga namin siya, kahit nasabi po ng mga kamag-anak namin na huwag na, i-let go niya na, iuwi niyo na habang kaya pa niya uwi. Yun po yung sinasabi nila. Pero hindi po kami pumayag. Nilaban po namin talaga siya up to the end. Talagang hanggang sa kaya po namin, hanggang sa kaya niya at nakikita namin na lumalaban siya, hindi po kami nag-give up. Pero nung time po na end na yan ng March, umuwi na po kami dito, pinauwi na rin po kami ng doktor niya. And ginawa po namin, hinanda po namin yung bahay namin, ginawa namin parang yung kwarto nila, tinurn namin ito mini hospital bed, ganyan, pinita namin siya paggamit. Hanggang ang nangyari po, dumating po kami dito sa bahay, April 2 at 3 a.m. Nag-ambulance po kami from the hospital. And then naidlip lang po ako. And then April 2 din po, ng 8 a.m., pinising na po ako ng mama ko kasi sinabi niya na wala na po si Papa.
So, gano'n lang siya kabilis na parang ang pakiramdam namin talagang umuwi nga lang talaga siya. Pagkauwi niya, ayan, wala na po, nag-pass away na po siya, April 2020. So, bakit po yun yung naging parang turning point? Kasi that time po, hindi lang po kami challenge emotionally and spiritually. Sabi po namin tanong, bakit gano'n? Bakit kinailangan ganun kabilis? Bakit kinailangan ganun kasakit? Pwede naman siguro na unti sana, pero bakit ganun biglaan? And then na-challenge din po kami financially. Yung ganun pala 'no, kapag kami merong may sakit sa pamilya, merong gusto kang isalba, lahat ilalabas. Kaya yung nasa IDP po natin that so many people spend their health gaining wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Totoo po talaga yun. Kahit na wala, may ilalabas ka kung meron kang kapamilya na gusto isalba. So, ganun po yung nangyari sa amin. Of course, hindi po namin yan naramdam agad. So, 2022, ayan, tinutulungan ni Papa, tuloy ang buhay, yan, bukod kami, tuloy ang negosyo. Pero ang totoo po niyan, maski po yung sa traditional business, lahat ng savings namin, binigay namin kasi hindi po biro yung liquidas. Pero hindi po kami nagsisisi na ginawa po namin. Kasi si Papa naman, nung nagtatrabaho siya, binigay din po niya lahat sa amin. Very good provider po siya. Hindi lang po kami yung napag-aral niya, kundi pati yung mga kapatid niya, natulog niya sa pag-aaral. Kaya wala po kaming pagsisisi. So happy po kami na ginawa po namin. Pero nung latter part na po ng 2022, yan, pagpasok na ng 2023, doon na po medyo ramdam na po namin yung impact yung nangyari po. Kasi maski yung revolving fund ng business na galaw. So alam naman po natin sa traditional business, yan, retail store, iniikot mo lang naman po talaga dyan yung, yung money. So nandyan lang siya dapat. So pag nabawasan or nagalaw, struggle ka. So, ang nangyari, ayan, yung sa kabila naman po, of course, yung sarili kong family, of course, my husband at yung anak ko. So, bakit, kasama din po sila syempre sa biggest why po, kung bakit po ginagawa ngayon si IAM. It's because, simula nung kinasal naman kami ng husband ko po, LDR na kami. So, ang tawag ko sa kanya, OFW din. Pero andito lang po yan sa Pilipinas. Ang tawag ko po over there, Filipino worker. Kasi dito lang po siya sa Pilipinas nagtatrabaho. Empleyado po siya, private company yung pinagtatrabahuhan niya. So, alam naman po natin, pag pribadong kumpanya, walang holiday. Holiday bukas yan. Like, pag government ka work. So, nag-visualize po kami ng asawa ko na 5 taon na lang na magtatrabaho siya. ah at hopefully, no, mabigyan kami ng blessing na magawa na rin po namin yung dream business para sa kanya. Dahil dream po niya, passion niya yung cooking. So, gusto namin makapagpatayo sana ng restaurant ng asawa ko. So, sabi namin 5-year plan. So, sakto po dun sa 5-year plan din na ino-offer po ni IAM. No? And dun po nakatuon yung paningin po namin. Si husband ko po is a supportive husband, pero hindi po siya yung tipo ng husband na nadadala ko sa negosyo. So, sinusuportahan po niya ako sa ginagawa ko. Ako naman sinusuportahan ko siya dun sa gusto niya gawin. So, ganun po yung parang status namin na husband dito po sa ginagawa ko po kay IAM. So, ito po, yung deepest why ko, ito na po yung nag-turn sa akin from selling to building. So, doon po, no, sa experience ko po kasi ngayon, doon ko po na-realize na you should create, no, another source of income before you even need a second source of income. Kasi kung saka ka palang maghahanap, no, ng paraan para pagkaroon ka ng other source of income, kapag ando na yung struggle, ang hirap. Ganun po kasi yung nangyari sa akin. Na kung sana, di ba, 2021 ko pa nakilala si IAM, na kung sana sinunod ko yung mga sinasabi sa akin ng mentor ko, yan si Mentor Jean, na sis, mag-training tayo, okay lang ba yung 30 days laan natin sa training? Kung sana nakinig ako sa kanya at sumunod ako sa kanya, eh siguro hindi po ganun na-struggle yung pinagdaanan po natin after po ng challenge. Pero sabi nga nila, lahat naman po ng mga bagay ay dahilan, no? So, okay lang naman yun. At least, importante, natuto ka. So, ang nangyari kasi doon, hindi man ako pinilit ni Mentor G na mag-build, na mag-train, ganyan. Pero nakita ko kasi sa kanya, tuloy-tuloy siya eh. Tuloy-tuloy yung naging growth niya, nakapaglabas pa siya ng bago ng sasakyan. So, hindi pala siya yung nalulugi. So, ako pala yung nalulugi, ako pala yung napag-iwan. So, yan. So, from selling, nag-start na po tayo niya na, yan, lumabas from the comfort zone. Siyempre, ang comfort zone ng isang may butika, may traditional business is mag-stay ka sa business, i-manage ang business, yun lang. And then, ito po yung picture po sa baba na naka-red po ako, birthday ko po yan. Yan po yung kauna-unahan po na offline po na IPP namin. Grupo po yan ng mga nag-zumba.
And so pinuntahan po namin sila, umaga po yan. And dati, ang nakagawian pag birthday ko, konting handa, konting prepare para may pagsalusaluhan kami ng mga staff namin. Pero that day, lumabas po kami para mag-ID. So yan po yung simula na, that was 2023, yan na po yung simula ng paglabas nga po namin, pag-share namin about the business. And then unti-unti, from dalawa lang kami ng sister ko, si ate ko po nag-join na rin. And so pinauna niya ako na mag-join sa business. Unti-unti, nadagdagan po kami ng nadagdagan. So hanggang sa nabuo po natin yung Team Unstoppable Pathfinders or yung Team Up dito po sa Nueva Vizcaya. And yan, napakalaki po ng utang na loob po natin kay Mentor G. Kasi imagine niyo po yung nasa video po na daan, yun po yung tinatahak ni Mentor Jean tuwing pumupunta po siya dito sa amin sa Nueva Vizcaya. So, napakalaki po ng utang na loob namin kay Mentor Jean. Mahal na mahal niya po ang Team Up and mahal na mahal din po namin siya. And we are very blessed po na meron po tayong mga mentors no, na handang to go beyond no, kung ano yung usual nilang ginagawa. Pupuntahan ka, i-reach out ka nila, ganyan. Kaya very blessed po tayo na may mga mentors po tayo na hindi nag-give up sa atin. Kahit ilang beses po natin pagdudahan yung sarili. So, nung na-immerse na po kay IAM, yan, 2022, sinimulan ko na po mag-training. Ayan, dito po sa baba, no, nakalagay dyan yung ISO, nilagay ko po dyan. Kasi kasama po siya talaga sa proseso po namin dito. Why? Kasi po, ang layo po namin sa Apoy. Ang layo po namin sa office. Layo po namin kila Mentor G. So, ang tanging paraan lang para matuto kami, matutunan namin yung mga alam din nila is through trainings po online. And we are very blessed na si IAM talagang ginawa na po niya na convenient para sa lahat. Nasaan ka mang lupalop ng mundo, pwede mo ma-access yung mga trainings natin. So, ayan. And then, hindi na rin po tayo, ayan, tumigil no, sa pag-share ng hope. Ayan, ginawa na rin po natin yung Facebook page, Facebook group. Sinisimulan na po natin siyang i-build, mag-share. Ang dami po natin, mga rooms for improvement kasi ang dami pa po natin hindi alam gawin sa negosyo nito. Ang maganda naman po dito is non-stop yung learning, yung opportunities. Ang dami po natin dito pag-meet ng mga mentors, mga co-mentors natin, mga cross-lines, mga uplines, mga kasama natin sa negosyo na hinuhugutan po natin ng inspirasyon every time. So, iba-iba man po tayo ng struggle, lahat tayo may pinagdadaanan, pero natututo tayo sa experience po ng mga ibang mga mentors. So yan, nag-invest din po tayo dito no, sa booth. Nakakuha po tayo ng IAM booth. Yan, so dinadala po yan ng team natin sa kung saan-saan. Madali lang po siyang i-assemble. So dinadala po natin kapag may mga offline talks po tayo, set up po natin yan for awareness. Ang ginagawa po kasi namin dito since nasa medical field din po ako, so more on product awareness po talaga. So yun po yung approach namin po sa mga tao. Ihira po no, na mag-approach ko sa tao is about sa negosyo kaagad. So yung very blessed po tayo na yung product natin napakaganda. Maipagmamalaki natin siya, hindi ka mapapahiya. Pag minsan nga po, hindi ko na nahahanapan ng scientific na explanation kung bakit si Party mahusay sa ganito, kung bakit si ganito na may ganitong kondisyon gumaling, minsan nauubusan ka na ng scientific na explanation. Basta effective siya, basta nakakatulong siya sa ating kalusugan. So, ganun na lang po talaga yung nangyayari na ang ganda-ganda po ng product natin, hindi tayo mapapahiya sa mga tao. And by doing the business po, no, na part-time, and isa sa mga ginagawa din po natin is tinutulungan of course natin yung mga kasama natin. Yan, unti-unti rin po tayo nakakagawa ng sistema natin, dito sa team natin. Baby pa lang po yung team namin dito, hindi pa po kami kasing laki. Actually, yung participants po natin ngayon, ang dami-dami na po ito. Ang ginagawa po namin, since nasa Nueva Vizcaya po kami, offline po kami yan, kita pag kaya po namin time to. And yun, tinutulungan po natin yung mga tao na nagtitiwala sa atin din dito sa negosyo na kumita rin po sila. Kasi ako sa sarili ko po napatunayan ko na po na pwede palang kumita. So eto, from doing the business ko, na part-time ko lang din talaga siyang ginagawa. Pero yun, sabi ko full-time by heart, in-accept ko na po talaga yung culture ko ni IAM. Kasi dati po, malaking question mark din po sa akin yung ganitong klaseng negosyo. Kasi ang hirap pong ilabas yung sarili mo from a traditional business to something na dati, mga tao yung lumalapit kasi sila yung may kailangan sa mga paninda namin dito sa store. Ngayon, kami ngayon yung lumalapit sa mga tao. So by doing the business part-time, no, kahit ang daming struggles, tinutuloy-tuloy po
hindi tayo nagpapadala sa mga negativities sa labas kasi ang dami-dami po talagang negative sa labas. No? So, napatibay na lang din po tayo ng trainings talaga and of course, yung constant na makikiconnect mo sa mentor mo. So, may mga time na talagang parang, sabi ko kay Mentor Jean, PM ko yan, parang ang hirap, parang hindi po siguro talaga ako para dito sa IAM. Mga ganun po, sinasabi ko po yun sa Mentor Jean po dati. And then si Mentor Jean, lagi lang po siyang sinasabi, ano ko ba si Cindy? Ang IAM para sa lahat. No, lagi lang po siyang pinupost na yung moral ko. So, dito po nung nagkaroon din po ako ng bagong pamilya talaga. Nakamit ka ng mga tao no, na ang vision, pare-parehas kayo na gustong puntahan. Tapos ang way ninyo para mapuntahan yun is tutulungan nyo ang isa't isa. So napakaganda yung community po ni IAM. So hindi lang siya din talaga dito yung pagkita ng pera. So, hindi lang yun yung pagkita. Kundi ang importante din dito yung ano yung naging ikaw habang nasa proseso ka. Yung hindi ka dapat naiinip, yung hindi ka dapat parang kino-compare mo yung sarili mo sa iba, mga mentors, na bakit si mentor ganito, ang bilis ng resulta, ano kayang ginagawa niya. Pero sa totoo lang, pag tinanong nyo naman po yung mga mentors, pare-parehas lang po ng ginagawa. No, wala talaga pong sikreto. Sabi nga po dito, huwag ka nang mag-invento kasi ito na yung sistema, susundan mo na lang. Gagawin mo na lang siya ng tama. And yan, nakaka-achieve na rin po tayo. Hindi na lang din po ako, kundi pati yan, si Mamita. Mamita po siya ang tawag ko sa ate ko. Ayan. Nakaka-achieve na rin po siya ng mga bonus programs po natin. Hanggang nakuha na rin po natin yung Sapphire, no, Elite Executive, na rank po natin dito kay IAM. And of course, no, ang Sapphire naman, parang nasa umpisang step ka pa lang. So, ang dami po pa talagang pagdadaanan para makuha mo din no, yung ladder na tinahak po ng mga mentors po na nauna po sa atin. So, ang lagi lang po natin tinatatak sa isip natin na syempre, kapag ka meron nauna, of course, meron po dyan dapat kasunod. And sa paggawa po natin ng proseso, no, and of course, sa tulong po ni Lord, no, habang tumatagal, na-adapt mo rin kung ano yung ginagawa nila ng mga top mentors. So, doon po tayo nakatingin, na doon po tayo pa. So, dito po yung nasa gitna, yan nga po, no, nung nailabas na po namin, no, itong si Hagi, yan, Hagi, kasi hango din po yan sa name ng car ng mentor ko, yan, si Jaggy, yan, yung car po ng angel mentor po natin. And also, sabi ng pamangkin ko, tita, di ba galing yan sa Barley? Kaya, ang ipangalan mo lang, Hagi. Bakit Hagi? Kasi Yoshihide Hagiwara. Yan. So, sabi po niya. So, yun po. Kaya po ang pangalan po ng car natin ay yan, si Hagi. So, nung inilabas po natin yung resulta na yan, actually natagalan po talaga bago po yan ilabas. Kasi, ang thinking ko po that time, sabi po ni Mentor Gina, sis, maglabas ka na ng resulta mo. So, syempre, ako na naman po si yes, mentor, but, so lagi ko kasi ako may ganun noon that time talaga. Na lagi ako may gusto ko, pero parang may nag-hold back talaga sa akin. So, bakit ba ayaw ko? Ayaw kong maglabas. Kasi ang thinking ko po that time, nung na-meet ko po si IAM, meron na po akong ginagamit sa sasakyan. So, sabi ko po noon, bakit pa ako maglalabas sa sasakyan? Babayaran na naman, ibig na sana, wala na, tapos na yung bayarin. Parang, di ba, galing kami sa struggle, tapos nagsisimula pa lang po ulit kami bumangon ngayon. Tapos bakit maglalabas na naman ako? Yung responsibility. Yun yung nasa isip ko po talaga that time. Kaya kahit po ilang beses na po sinabihan ng mentor ko, sige po mens, ganyan, pero ganyan, pero ganyan. So hanggang sa, nung in-immerse ko po yung sarili ko po talaga dito kay IAM, in-empty cup ko yung sarili ko, lahat yung mga paniniwala ko before ko makilala si IAM, iniwan ko muna, pinalabas ko muna, pinapasok ko yung meron yung kultura kay IAM. So ko po na-realize na ang paglalabas po pala ng mga resulta na katulad nito is dapat hindi yung sarili mo yung yes, of course, ikaw naman yung gagamit, di ba, ng sasakyan, yan. Pero yung purpose, bakit mo siya ilalabas? Yung mas malaking dahilan kung bakit mo siya ilalabas, yun pala hindi dapat yung sarili mo. Kundi para pala siya dapat dun sa mga tao na nagtiwala at nagtiwala sa iyo. Na sila din, no, na may tinitignan sila na, ganun pala, no, kapag pinag-igihan ng negosyo, ay ginawa siya ng tama, sinundan ng sistema, yan pala yung pwedeng makuha or pwedeng higitan pa nila. Yun pala yung totoong purpose ng paglalabas ng resulta. So yes, mahihirapan tayo siguro, no, kasi syempre tayo naman po yung
tatrabaho para mabayaran natin yan. Pero yun nga, yung inspirasyon na maibigay mo dun sa grupo mo na binubuo mo is iba pala yung magiging impact. Yung parang magkakaroon sila talaga ng ng pag-asa talaga na dito kay I am walang imposible. So yun, so yan, dinededicate ko po yan of course sa team ko, no, sa team ng Unstoppable Pathfinders. Hindi na po tayo ganun pakalaki, pero nagkakaroon po siya ng impact. So nung na-release nga po yan sa office, nag-PM agad yung isa ko po direct na tinatanong na niya kung paano po siya ginawang mailabas, ano yung gagawin. So very excited din po sila na marinig kung paano po natin siya nagawang mailabas by doing the business kahit part-time lang po. And ayan, dito naman po on the, yan, halos last slide ko na po, no? Dito po naman sa kabila, yan, prospect as you go. Isa po yun sa mga idea na gusto ko lang pong iwanan po sa atin, ano, na prospect tayo kahit nasan man tayo. Kahit makatabi mo, sabi nga po nila, di ba, pagka umiti ka, di ba, prospect kita. Ganon siya, ganon po yung tinuturo sa atin dito sa IAP. So bakit po sila yung ilagay ko dyan sa prospect as you go? Yung grupo po kasi na yan, sila po yung naging ahente ko po, yung tumulong sa akin para mailabas ko yung start. So, nung time po na inilabas po namin siya, pinuntahan po namin sa casa. So, ang ginawa po ng ate ko, yan, isinasabuhay niya po talaga yung prospect as you go. So, ang ginawa niya, yung mga paper bags po namin ng IAM, di ba sabi po, maglagay lang tayo lagi ng paper bag, i-wrap pa natin yung mga paper bag natin ng IAM kahit saan tayo magpunta. So, ang ginawa ng ate ko ganon. So, kinuha po niya yung mga paper bags ng IAM from their car. Doon, nilabas po niya yan, pumasok siya sa sales office, nirampa niya yung paper bag doon, hawak-hawak niya yung barley, nilipat niya ngayon dito sa bagong sasakyan. So, ang purpose niya doon is talagang ipakita yung barley, yung IAM, doon sa mga sales agent na nasa loob po ng opisina. So, hindi naman po siya nabigo. Okay. Kasi yung mga sales agents doon wala naman din ginagawa na curious. So, lumapit sa kanya, ano po yan, ano po yan? So, doon na niya share. Alam niyo ba na kaya kami nakapaglabas ng ganyan sasakyan yung kapatid ko dahil dito sa product, dahil sa part. Doon po namin nalaman na may mga users na pala doon ng barley, bumibili online, pero hindi members. And then, yung nasa dulo, ayan, yung isa dyan, si Sir Franco, dati na pala siyang nagbebenta ng barley. I am amazing pure organic barley, hindi from Australia, pero from Japan. So yun pala po yung mga hindi legit na barley. Yung boss niya, that time, may pinagtrabahuhan siya yung boss niya, yun yung product. So sila, inaatasan sila na mag-cold call sa mga clients, ganyan, i-offer yung product nila, ganyan. So nung nakita po niya yung barley na authentic, tinitigan niya talaga na authentic, hindi siya from Japan, kundi from Australia. So yun na po, nagka-interest po talaga siya. So hanggang after several days, ayan, tinok po namin sila ng ate ko. So pinakita namin sa kanila yung negosyo na, ganyan pala, pwede palang magka-discount, meron pala pwedeng gawing part-time din, bukod sa trabaho nila sa pag-aakit din ng sasakyan. So hanggang nung nag-fire up po tayo, no, nung nasa Manila po tayo for the fire up, nag-send na po sila ng payment. And then pagka-uwi po namin, dineliver na po namin yung package nila. Ayan. So, from dati, no, na nagbebenta ng hindi legit, so ngayon nakita na niya ang liwanag. Okay, so part na po siya ng organization po natin, Agent of Hope na rin po siya. And ayun, prospect lang po tayo as you go. Kahit saan po tayo magpunta, ikwento lang po natin kung gaano kaganda yung barley. Marami po tayong mga ideas na nakukuha sa mga mentors kung paano po nila ginagawa yung prospect as you go. Nagpa-flyering din po tayo. And dito po sa drugstore, ang isa sa mga ways ko po dito is nag-stock up na po ako ng mga flyers dito. Then pwede lang din kumuha po yung mga customers po namin na bumibili. Then may mga nag-i-inquire din po, nag-message na po sila sa akin, nagtatanong po sa product natin. So, ganun lang po yung ginagawa po namin dito, no? Hindi pa naman po tayo silaki, no, ng ibang mga teams na talagang nag-discover pa rin po talaga tayo ng mga ways kung paano po natin mapapa-improve, mapapaganda yung sistema po dito sa natin. And ayun, tapos na po pala yung slides ko po. And iwanan ko na lang din po kayo, no, with this very beautiful verse na pinanghawakan ko po talaga, no? Nung Galatians 6:9, na ang sabi po, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, yung naging journey ko po dito kay IAM, hindi po talaga siya naging madali. Struggle from yung pagka-come out ko po from my comfort zone, ang hirap po niyan. Negative, ang dami, mga kaibigan mo na parang pakiramdam mo, nalalagasan ka na ng mga kaibigan, nauubusan ka na. Yung tipong, di ba sabi sa training, build rapport, kumustahin mo muna. Pero paano yan?
kakamusta ko pa lang sa kanila biglang okey lang, hanggang dun lang yung sagot ta's alam na nila kasi kung ano yung isusunod mo. So, parang challenge talaga siya. Pero as you go along the business habang tumatagal na mas marami kang nakakausap, immerse mo lang yung sarili mo sa training, gawin mo lang ng tama. Kailangan gawin mo ng tama yung negosyo. Huwag tayong lilihis. Kasi siyempre dito sa negosyo, pangalan mo naman yan eh. So, kailangan alagaan mo yung pangalan mo. And alagaan mo rin, of course, yung pangalan ng IAM. So, tuloy-tuloy lang. Hindi naman siya ang journey, iba to success, hindi naman siya talaga yung always na straight. So, you take the risk, di ba? And siguruhin mo na lahat ng gagawin mo is tataas mo din talaga kay Lord para mag-guide ka niya ng mabuti kung paano gawin ang tama yung business natin. And yun lamang po, maraming pong salamat and I hope nakapag-share po ko sa inyo ng inspiration. Thank you very much po. No, and to God be all the glory po. Maraming salamat po. Okay, so stop ko na po ito. Stop share na po. Okay. Thank you po. Ayan, thank you so much, Mentor Helgro. Ano po ba yung ano niya? Nakalimutan ko na. Rose. Sorry. Kailangan ko yata ng acai berry. Thank you so much, Mentor. At ang ganda ng ano nyo, ang ganda ng journey nyo sa IAM. Marami po kaming na ano na natutunan from the ano yung re-reseller ka lang. So of course lahat naman po tayo doon tayo nagsimula, no? Most of the ano ganun din po ako. Pero dati gusto ko dati use lang ako, maging user lang ako. Ayaw kong magbenta, ayaw kong ano tawag nito, yung magsi-share ako ng ano na "Ay, okay, ganito, ganyan." Kasi sobrang sobra kong mahiyain eh. Halos ayaw kong magbuka ng bibig ko na magbenta. Halos ayaw ko mag-ano. So talagang sa pag-attend talaga natin ng training nababago po talaga ang ating mindset. So sobra talaga laki ng pinagbago ko. Dati pag hindi mo ko tinanong, hindi ako sasagot or kahit na tinatanong mo ko, tatango lang ako. Kaya pero ngayon talagang ilabas lang talaga natin. Lahat naman po talaga tayo merong dumadaan tayo sa gano'n. Pero hino-hold lang kasi natin Mentor Hill Rose. So talagang hino-hold lang natin, hindi na kasi kapag pinakawala natin 'yon, lumabas tayo sa comfort zone natin, talagang tuloy-tuloy na 'yon. Kaya ayun, meron lang tayo mag-picture muna pala tayo kung puwede po meron ka ano kami ng tatlong at least 3 question po sa inyo, yung mga gustong may mga tanong dito sa ano natin. Pero mag-ano po muna tayo, mag-picture muna tayo bago tayo punta sa Q&A. Ayun Ano po? po, amazing morning po. Ako na po mag-picture. So, Sige, thank maraming you. salamat po, Mentor Hill Rose, no? Grabe ang learning, sobra-sobra yung nakuha namin. So, talagang hindi sayang yung oras na iginugugol natin sa mga training kasi bakit nagiging one way yun to fan the flame ng bawat isa. Kasi yun lang kailangan ay dapat lumapit tayo sa apoy. Hindi po pwedeng palaging malayo. Kailangan talaga na ang training ang magbibigay sa atin para i-motivate tayo, para encourage tayo to do more dito kay I Am Worldwide. So maraming salamat po. So spotlight ko po kayo. Anyway, kayong dalawa po naka-spotlight ngayon. So picture po tayo, B-sign. Ayan, so bakit ako naka-B-sign? Kayong dalawa lang po. Okay. Ayan, maraming salamat. 1, 2, 3, smile. Ayan, and then remove ko lang po si Ate Elsa. Si Ate Elsa po yung nanay ko dito, angel mentor ko. Ayan. Ayan, Mentor Rose, B-sign po tayo.
Ayan, 1, 2, 3, smile. And then gallery view naman po, sa lahat po ng pwedeng mag-open cam, open cam po tayo kasi po, sayang naman po kung wala kayo sa picture. And then kumpletuhin natin. Ayan, buong first page naka-open cam. Ayan. So, siyempre po sasama po si Mentor Edward. 1, 2, 3, smile. Ayan, and second page po. May mga naka-open cam pa po. Sino itong Mentor Louie? Ayan. Ay, nagda-drive. No, okay lang po. Ayan. So, B-sign. Mentor Misael, B-sign po. Ayan. Hindi ko po alam kung naririnig ako ng Mentor Misael. Okay, 1, 2, 3, smile. Ay, sandali lang po. Wala pala. Okay, ulitin ko. 1, 2, 3, smile. Ayan po. Maraming salamat po sa iyo, Mother Elsa. Okay, thank you so much, Mentor Edward. And Mentor, may magtatanong po ba sa ating napakagandang speaker ngayon? Thank you so much pala, Mentor Hilrose, sa maraming learnings. Mentor, sige, open cam lang po kayo, ano lang po kayo. Yung ayaw pwedeng mag-type po. Yung ayaw magsalita. Pero kailangan kayo magsalita. Para doon kayo doon alam ko talaga diyan, I know, doon tayo nagsisimula sa para masanay po tayo. Hindi naman po yan nangangagat si Mentor Hilrose. Ayan, Mentor Welma, may tanong po siya. Go ahead, Mentor Welma. Amazing morning po. Thank you po sa Mentor Hilrose, no? Ang unique naman ang pangalan nyo. Grabe. Maraming salamat po no sa mga sa journey na senior nyo sa amin lahat. And thank you sa time nyo. But my question po is dahil po dati may ano po kayo no ano to? Yung may isang negosyo kayo na ginagawa nyo noon. Paano po nyo na-decide na mag-ano na lang ng sa dito kay IAM? Paano nyo na-turn in na sumali kay IAM? Thank you po, no, Mentor Vilma po sa question. Bali po yung traditional business po na dati ko pong ginagawa is hanggang ngayon po nasa traditional business pa rin po talaga kami. Ano po kasi parang first love ko na po itong business na to and very close siya to my heart kasi syempre galing sa papa at mama po namin yung pinangpuhunan talaga namin sa negosyo. So yung vision ko po dito is of course ginagawa ko na po ngayon si IAM, na-share ko po kanina yung naging na-challenge tayo, binigyan tayo ng pagsubok ni God na parang naging paraan para ma-open yung mind ko sa ibang horizons. Kasi for 17 years po na nasa traditional business po kami, hindi lang po yung about yung financial aspect Kasi pag nasa traditional business ka po, ang reality kasi dyan, kahit mahal na mahal mo yung mga empleyado mo, yung mga employees kasi po namin dito, parang parte na sila ng family namin kasi matagal na po sila sa amin. Kami po yung hindi kami papalit-palit ng mga tao. So sa traditional business po kasi kahit gaano mo kamahal yung empleyado mo, hindi ko naman po kaya na magbigay ng free car sa kanila. Hindi ko naman po kaya na magbigay ng house and lot na fully paid sa kanila. Hindi ko po kaya na kapag na-meet nila yung ganitong sales sa isang araw, bigay ako 15,000 nyo, bonus nyo. Hindi ko po yun kayang gawin. So very limited lang din po siya pag nasa traditional business ka. And ang reality, kahit pag-gaano kasipag yung empleyado mo, kapag ikaw nag-pass away na owner, napakaliit nung chance or no chance at all na yung negosyo mo ipamana mo dun sa empleyado mo. Parang ganun po, very limited. Kahit gusto mo silang tulungan, hindi mo sila matutulungan all out Hindi kayang ibigay ng katulad ko na employer yung kayang ibigay ni IAM. So ang ginawa po namin, nung naging part na po kami ni IAM Worldwide, inopen din po namin yung opportunity sa mga employees po namin. So of course, hindi namin sila pinipilit na gawin yung negosyo, pero inalaw po namin sila kasi sa ibang mga businesses po, hindi pwede kasi conflict of interest yan.
So, imbes na ginagawa niya yung trabaho niya na empleyado mo, hindi, nag-a-IM pala, nagpo-post pala, ganito, ganyan, nagsa-cellphone pala. So, sa amin, ang ginawa naman po namin is inalaw lang po namin sila. Medyo gamay mo naman eh, ano yung mga oras na walang tao talaga. So, inalaw lang po talaga namin. Basta nag-set kami ng boundaries lang na kailangan magawa, ma-accomplish yung dapat ma-accomplish. Pero in-open po namin sa kanilang opportunity na para yung, di ba, dito, health opportunity, prosperity for everyone. So, naisip po namin na bakit namin ipagkakait sa kanila. So, yun po, hanggang ngayon ginagawa pa rin po namin yung business. And ang vision ko po dyan is, lalo pa po, of course, mapalaki yung traditional business din po, makadagdag tayo ng lines, kasi syempre, para mas marami ka rin po matulungan pang mga tao. Yun lang po, Mets. So, I hope nasagot ko po yung question ko. Thank you so much po. Meron pa po isa. Ngayon lang po ako nagtatanong, no? Tapos si tatay ngingiti, oh. But, ang isang ano ko lang po, no, hingi lang po kami ng advice sa inyo, lalo na sa ano, no, sa mga baguhan ngayon. Paano nyo po na, siyempre yung grupo nyo lumalaki na, no? Hingi lang din po kami ng ano, ng advice sa inyo kung paano na sa mga baguhan ngayon na nahihirapan, paano po ang maibibigay niyong payo sa amin lahat actually, mga bago at saka mga datihan na nag-struggle at ano po ang maibigay niyo sa amin lahat na payo doon? Okay po, Mets. Payo, okay po. Siguro po is yung tibayan mo lang talaga yung loob. Kasi by the time na in-accept mo na yes, papasok ako sa I Am Worldwide, may kanya-kanya po tayong dahilan eh kung bakit tayo pumasok. May kanya-kanyang lalim why po natin bakit tayo nandito. Balikan mo lang lagi yung bakit ka nga ba kasi nandito kay I Am. So una pa lang yung bakit ka nag-decide na gagawin mo yung negosyong I Am. Kasi kapag clear sa'yo yung why mo, di ba sabi po, yung may quote na kapag clear yung why mo, the how is easy. So pagka minsan, overrated lang yung how is easy kasi in reality, mahirap din talaga siya. So ano po ba yung naging umpisa ko po na lumabas ako from my comfort zone to something ganito na nandito na po ako, na nagsasalita na po ako sa harap niyo. So ang payo lang po sa akin ng mentor ko nun is unti-unti mo, yung hindi mo bibiglain. Yung una, i-immerse mo talaga yung sarili mo sa training. Very important po yung training kasi ito yung parang mag-a-anchor sa'yo dun sa baba na parang kahit gaano kalakas yung waves sa nasa dagat ka man, hindi ka basta-basta matatangay. Kung kahit gaano kabigat yung negativity sa labas, laitin ka o pagtawanan ka, na ayan, nag-hirap na yan, kaya yung nag-aayam, kaya yung So kahit anong mga ganun na negativity sa labas, wag mo lang pakinggan. Ay, wag mo. Pakinggan mo, pero ilabas mo na lang sa kabila. Parang ganun po. Parang pagpagin mo na lang siya na nandyan siya. Parang ganyan mo lang sila. Huwag mo na lang silang intindihin. And of course, yung pagmamarket naman po, share ko na lang din. So, paano ba ako nag-start sa pagmamarket? Ano po, dati po, inung una po, nahihiya ako mag-picture-picture. Yung sarili mo, pipicturean mo, may barley ka, ganyan. Nahihiya po talaga ako. Ang ginagawa lang po namin nung una, yung barley lang, pipicturean namin, okay, upload namin, malaman lang ng mga tao na may barley kami. Hanggang dun lang po. So, hanggang sa sinabi po sa amin ng mentor namin, si Mentor Jean, na Asis, bakit hindi niyo i-try na imbis na yung barley lang yung picturean ninyo, isama niyo yung sarili niyo dun sa picture. Na kayo din, nandun sa picture, hindi lang yung produkto. Kasi yung mga tao, parang mas makaka-relate yung tao sa'yo na nakita ka, hindi man sila exactly dun sa barley na tuwa mismo, natuwa sila sa'yo. Kasi nakita ka nila na nandun sa picture. So parang isang way yun para ma-promote mo yung sarili mo at the same time, yung product na meron ka. Parang hindi naman yung talagang nagla-lifestyle kasi wala pa po ako sa ganung level. Yung pagla-live, hindi ko pa po siya talaga nagagawa ever. So yun po yung isang i-unlock po natin yung pagla-live kasi sabi ko ng mga mentors na maganda po yun na parang marami ka pong matatap na mga hindi pa nalalapitan kapag natutuwa po mag-live. So yun, unti-unti po hanggang sa kumapal na yung mukha. Sabi kasi ni Mentor Jean, kailangan pakapalin ang mukha bago kumapal ang bulsa. So gano'n. So dati nahihiya lang po kasi talaga kami. Picture. Ngayon po, ayan na, everywhere, picture ka, ganyan. Kahit nasan ka, picture ka. So malaking tulong din talaga yon. And unti-unti po, unti-unti, in-apply din po natin yung sabi, mag-post ka sa Facebook ng variety, may variation, yung i-post mo, hindi lang siya puro barley, magiging pang Shopee na yung Facebook mo.
So, magpo-post ka na diyan ng mga yung mga may mga motivational, ganyan. And of course, yung pagpo-post mo ng motivational pala mga mentors mo, dapat isinasabuhay din natin. Dapat pag nag-post tayo, talagang yung may tagos talaga, yung ikaw mismo, yung pino-post mo talaga. Kasi ramdam din po yun talaga ng mga tao. So, the more na nag-comment sa tao kasi, parang, lalo na kapag dati mo na din nakilala, nakakatulong din po yun para mas maintindihan nila kung bakit mo yun ginagawa. Mas mag-curious din sila kung bakit ikaw nga na from this one into someone na parang ibang-iba na dun sa dati ikaw. So, yun lang po. And yun, pagpagin lang po yung mga negatives, ang dami po talaga nila yan sa labas. Unlimited talaga po sila. Pero, ganun sila eh. I am tayo. Mga agents of hope tayo. Negative lang sila. Sarap lang. Ayun po. Thank you so much po, Mens. Galing. Back to you, Mentor Ilsa. Thank you so much po. Daldal pala ako ng daldal, naka-mute pala ako. Thank you so much, Mentor Welma. Thank you, Mentor Hilrose. Next po natin magtatanong si Mentor Normelin. Thank you po, Mentor Elsa. Thank you po, Mentor Hilrose. Hilrose, sobrang ganda ng inyong journey. Nakaka-inspire siya talaga. Since po, may question po ako. Since po kayo on the point of building na your team, ano po yung magandang pwede niyong ibigay na strategy para po yung mga leaders na wino-work out naman po yung business only a little bit? Kasi hindi sila nag-a-attend ng mga training. So, paano po ba yung strategy para ma-convince sila na ma-attend naman sila ng training and matutunan din nila kung paano yun talagang dapat gawin sa paggawa ng business with I Am Worldwide. So, yun lang po. Thank you so much. Ayan. Thank you po, Mentor Normelin. So, siguro po, ang maibibigay ko lang po doon na advice is you walk the talk. Di ba, ang dali lang pong sabihin kasi na, mga mens, attend tayo ng training, ito yung link, ganyan, pasok na kayo, nood tayo ng training. So, dapat tayo din po mismo, napapakita natin sa kanila na tayo ay nanonood din, nagpa-participate din sa trainings, ganyan. Lalo na po sa amin kasi online lang talaga kami. Although, ngayon po na nag-start na po kami mag-build naman din ng team, so nag-e-effort din po talaga tayo na mini-mentoring po sila ng one-on-one, sino po yung mga willing, ginagather po natin sila. And yung mga natututunan lang din po natin doon sa training, di ba po, sinesend naman din po yung mga PowerPoint sa atin. So yun na lang din po yung sinishare din po natin sa kanila. So, hindi po kasi natin talaga sila pwedeng pilitin na yung 7 p.m. na training, hindi nga po pwede. Nagluluto nga ako ng ganito, hindi na pwede. So, hindi natin sila pwedeng pilitin. So, ang ginagawa po natin strategy is kung kailan sila talaga yung pinaka-available sila, tayo po yung nag-a-adjust. Tayo po yung hinahanapan po natin din sila ng time na ma-meet, makausap. So, kahit po paano na pag-uusapan natin yung, kahit hindi man kasing ganda nung bagsak ng speaker sa office, di ba po, syempre, mga batikan talaga yung mga nandun sa office natin. Pero at least, kahit paano, nai-impart po natin sa kanila yung wisdom na meron po sa office natin kasi nga malayo po tayo sa office. And bilang nag-start po kami ngayon sa pag-build ng team, so tinuturuan na rin po tayo ni Mentor Jean na gumawa ng mga activities po kahit maliit pa lang po yung team po natin. So yun, meron na rin po tayong ginagawa na regular na team day. Yan kung saan si Mentor Johnny Lin po, isa po siya sa mga naging speakers po natin at sharer po natin. Sa Thursday naman po yung sa amin, 9 p.m. So Thursday habit naman po kami. So ganun po, nag-i-invite din po tayo ng mga speakers natin from Team Unstoppable na lang din po muna kami ngayon. So, sino po sa Unstoppable pa lang din po kasi ang dami naman na talaga mga achievers, mga iba't ibang background na talagang matututo po yung mga tao na under din po ng organization natin. So, ganun po yung ginagawa po namin, Mens. Yun, meet up lang din po kami, kahit small group lang, 1 or 2 members, ganyan. Ma-impart lang din po natin yung training po na pagka minsan hindi talaga nila na-a-attendan sa mga live trainings. And yun lang po, walk the talk din talaga. Pag nakikita nila, monkey see, monkey do, pag nakikita nila na yun ang ginagawa mo, so, yun yung pinapakita mo sa kanila na dapat, ito yung dapat gawin sa negosyo, at nakikita nila na nagkakaroon ka ng results out of yung pagsunod sa sistema, sila lang din naman po, magde-decide on their own na, sige nga, sundan ko rin yung sistema and we'll see kung anong mangyayari din po sa akin. Yun lang din po, mentors. Thank you po.
Alright. Mentor Normelin, meron po bang idudugtong? Ayun. Thank you so much po, Mentor Rose. Yes po, tama naman po yun na kailangan po talaga tayong magbigay ng magandang example para tayo po talaga yung susundan. Kaya lang po minsan may mga leaders talaga na kahit anong send mo ng link, ayaw talaga nilang umatin. Pero continue din naman po na nagsisend ng link. So, thank you so much po. Thank you so much po talaga. Mens, pwede ko na lang din po sundutan na lang po yun. Kasi meron pa pong sinabi si Mentor Jean po sa akin tungkol sa mga ganyan. Na syempre hindi naman po talaga sa isang grupo yung pare-parehas po kayo ng speed. Kunwari sa daan, na pare-parehas kayo ng speed. Gusto yung ito yung destination nyo, pero hindi lahat kayo pare-pareho ng speed ng papunta doon. So, ang pinayo po sa akin ni Mentor Jean is that kung may leader ka or may kasama ka na ang bagal, 20 lang ang takbo niya sa negosyo, ganun lang yung gusto niyang takbo. Wag mo siyang, parang wag mo na siyang i-pressure. Sige, hayaan mo lang siya na 20 ang takbo niya. So, ano yung pwede mong gawin? Ikaw yung pwede kang mag-speed up. Pwede kang tumakbo ng 30, 40, 60, 80. Lagpasan mo siya. Tapos pakita mo sa kanya na kapag ganun yung ginawa mo, mas mabilis mong mararating yung So, isang way po yun na pinakita sa akin, sinabi sa akin ni Mentor Jen, pakita mo sige, lagpasan mo sila, tignan mo, pakita mo sa kanila kung ano yung advantage kapag ganun na ginagawa mo ng mas mabilis yung negosyo kaysa dun sa petiks-petiks lang. Yun po, Mens. Basta wag daw aawayin. Sabi mo sa Mentor Jen, wag aawayin. Yun po. Thank you so much, Mentor Hilrose. Ang grabe talaga, no? Talaga. Ang kaso po, ako po nang away ng mentor ko eh. Kasi po pinipilit niya ako magbenta nung una, eh, ayaw kong magbenta, basta ako magiinom lang, basta ako may product, that's it. Pero dahil sa mentor ko po is Mentor Johnny Lynn, ang angel mentor ko, inaway ko po siya dahil pinipilit niya po ako pero na-change din naman po ang mindset ko. So, pinag-training niya ako, every training sabihin, "O Ate Mens, attend ka ng training. Ate Mens, eto may magse-send siya ng link." Nung una parang ano din ako, parang ginagawa ko pero wala sa puso ko, wala sa utak ko. Ginagawa ko lang, ipakita ko lang sa kanya na sumusunod lang ako, gano'n. Pero, nagtagal-tagal so siyempre na-build na rin yung ano natin na magnegosyo. So, anyway, thank you so much. Meron pa po ba mentors? Sino pa po bang magtatanong? Yung ano, mga mens? Meron pa po ba? Magbibilang ba ako ng 1, 2? Eto po, Mentor Johnny Lynn, may tanong din pala siya. Okay. Mentor Johnny Lynn, go ahead, please. Morning po sa lahat, no? So 42 participant tayo. So mas maganda, mas madagdagan pa tayo lalo sa mga susunod pa, no? And iba kasi talaga mga mentors kapag umaattend tayo ng training and yung mga invite natin na speaker is hindi po talaga basta-basta din po. Ayan, so thank you so much po, Mens, sa Mentor Health Rose, no? So ang hirap din kasi. So thank you so much po, Mens, sa sobrang napakaraming learnings, ang daming ang daming motivational na nabanggit kasi nga mostly talaga dito po is kumbaga wala kaming alam sa kumbaga sa negosyo din na kumbaga traditional business. So wala kaming gaanong alam po sa ganyan. So kumbaga yung iba sa amin dito is kumbaga nag-start na talaga kay I Am Worldwide first time. So maraming salamat. Pero alam niyo mga mentors, sorry maingay. Pero alam niyo po mga mentors, no, so first time po ni Mentor Health Rose na speaker so sa ating team. So pasalamatan natin yun mga mens. No, so sunod-sunod na yan mens, i-ready mo na. Ayan. So mens, pinaka-question ko eto no kasi sa
sabi niyo nga po kanina, so kumbaga matagal na po kayo nag-start, pero hindi niyo po siya kumbaga totally ginawa pa nung una, no? So ano po yung maipapayo niyo po sa mga matatagal na and sa mga bago ngayon na kumbaga nag-start pa lang sa negosyo and kumbaga sa mga matatagal na hanggang ngayon kumbaga wala pang result po. So ano po yung maibibigay niyo pong advice po sa kanila? Thank you so much po, Mens. Ayun. Opo, first time ko po talaga ito, yung after po nung reveal, ito po yung first time ko po talaga na mag-share. Payo, okay po, sa mga bago na lang din po muna, no? Sa mga bago po siguro, is hayaan po natin na pagdaanan natin yung proseso. Hindi po siya talaga kasi agad-agad pagising mo, alam mo na ang barley. Agad-agad pagising mo, alam mo na lahat ng mga benefits. Siguro immerse po tayo maglaan tayo ng panahon para aralin po yung produkto po natin talaga. Kasi ang mas madali po kasi 'di ba, mas common na shine-share natin is yung product natin, yung barley natin. So very important po na 'pag tinanong tayo ng tao, ano yung barley, saan galing yung barley, ano yung benefits ng barley, 'pag nagbato sila ng kung ano-ano na mga anything about barley, masasagot po natin. So kailangan maglaan tayo ng time para pag-aralan po yung produkto po natin. And hindi lang naman din po barley yung product natin, may iba pa po tayong mga products. So, laan din po tayo ng time na pag-aralan po bawat isa sa mga products po natin. Kasi hindi po natin alam, no, na baka yung mga taong ma-encounter po natin, hindi naman pala yung barley yung kailangan nila, ibang product pala natin. So, at least, madali po natin silang ma-share sa kanila yung product po natin. Yun din po, and alamin na yung testimonies, yan, mag-collect tayo ng mga kwento ng mga testimonies, mga natulungan ng product natin. Ayan, and kapag naka-encounter tayo po ng mga tao na mag-i-inquire about barley, magkaka-interest po dun sa product po natin. So, may ima-match po natin sila dun sa mga testimonies po na na-keep po natin. And yun po, yun lang po yung siguro sa nag-uumpisa pag-aralan yung produkto at the same time pag-aralan din po unti-unti paano gawin yung negosyo. Hindi man po ganun all out ka kaagad. Okay lang yan. No, dito naman po sa negosyo natin hindi siya pabilisan. No, ang importante dito yung ano yung nagiging ikaw as you go along the journey, as you go along the process. Yun naman po yung importante. And sa mga dati naman na po na mga members na hanggang ngayon po is hindi pa po all out siguro sa paggawa ng negosyo, natatakot pang maglabas ng resulta. Ang natutunan ko lang din po niyan kay Mentor G is ilabas mo lang talaga. Ilabas mo kahit natatakot ka, i-conquer mo yung takot na meron ka. So, kung mas malakas kasi yung hatak ng takot sa'yo, so kawawa din po yung mga tao na nagtiwala sa'yo, yung team mo, na, oy, ang tagal-tagal mo na dyan, tapos bakit wala pa tayong result. Kasi ikaw yung susundan ikaw yung titignan. So, kung may nagtiwala na sa'yo na isa or dalawa, siguro sapat na yun na motivation mo din, no, para mag-step up ka dun sa negosyo, para sila din, yun din yung thinking nila, na mag-step up din po sila dun sa business. So, hindi po natin kailangan na napilitin din sila na yun nga, yung speed mo, kailangan maging speed din nila. So, maki-grow tayo dun sa journey na pinagdadaanan nila. Parang hayaan po natin na immerse din natin yung sarili natin sa kanila, intindihin natin kung ano yung pinagdadaanan nila. Kasi ganun lang din po yung ginawa ni Mentor Jean sa akin. So, hindi niya ako pre-measure, hindi siya yung tipo ng mentor na, ay, ganyan, ganito, ganyan. Paano ka magkakaresulta kung ganyan, ganyan. Hindi ko siya ganong klaseng mentor. So, at ginagawa ko naman po, kung ano lang po yung pinapakita sa akin ng mentor ko, yun din po yung as much as possible na ginagawa ko po dun sa team na binibuild ko po. So, ganun lang din. Pinapass it forward lang. Yung kabutihan po na pinapakita sa akin ni Mentor G. Yung pagtulong, especially kapag nakakita ka ng mentor mo or leader mo na talagang interested din talagang gawin yung business, naglalaan ng time para gawin yung negosyo, sila din po yung mas tinututukan ko. So, yung mga tao naman na hindi na parang ang lamig na, lumalayo na, ganyan. Nagpapaalam po ako sa kanila kasi hindi po yung advice ni Mentor G na parang assist, ganito, if in case kailangan mo ng tulong, andito lang din ako, pero okay lang ba na yung time ko ilalaan ko muna dun sa ibang leader na interested gawin yung negosyo, pero wag kang mag-alala kasi nandito lang din naman ako. So anytime na mag-decide ka na gawin mo yung business, anytime na gusto mo na siyang i-start all over again, andito lang ako, message mo lang ako. Yung ganun po, isa po yun sa payo na binigay sa akin ni Mentor G. Pagpaalam ka na parang mapabawasan yung time na ibigay mo sa kanya. Pero at the same time,
yung mga taong nagbigay sa'yo ng effort din para gawin yung negosyo, sila yung paglaanan mo ng oras. Sa kanila mo ibuhos yung panahon, yung mga learnings na dapat, yung alam mo, dapat alam din nila. Ganun po, ipapasa mo lang talaga sila. Kasi sa negosyo po natin, hindi po sapat na ikaw lang yung marunong. Kapag ikaw lang yung marunong, walang growth na mangyayari po doon sa. So, yun lang po, Miss. Thank you po. Ayan, thank you so much po, Mens. Mens, may follow-up question ako, no? Kasi para sa iba kasi to, no? So, ano masasabi mo, Mens, na sa iba parang ang nagiging reason out sa kanila kapag pinaglalabas sila ng resulta, gastos? So, ano masasabi mo sa ganun, Mens? Although, nagagamit naman po natin sa negosyo. So, ano yung maipapayo mo sa ganun thinking? Negative thinking kasi yung ganun eh. So, ano yung masasabi mo sa ganun po, no? Thank you so much. Actually po, ganun po kasi ako noon. Yun po ako exactly noon, nung pinalalabas ko ako ni Mentor G ng resulta. Ako po yung yes, mentor bot. So yun po, isa po yun sa talaga inisip ko na maglalabas, gastos na naman yan, panibagong gastusin. Katulad po na nabanggit ko kanina, parang nag-struggle pa nga kami, nag-uumpisa pa lang kami bumangon ulit. Tapos ito na naman, dagdag monthlyhan na naman. Eh syempre, kumakain ng pamilya, yung usual na gastusin ng pamilya, magdadagdag ka na naman ng isa pa. So, ano lang din po, ang mapapayo ko siguro sa kanila is gawin mo yan talaga hindi para sa sarili. Kung mahal mo yung grupo na binubuo mo, ilabas mo yung resulta. Kasi hindi naman talaga, yes, ikaw yung gagamit, yes, ikaw magbabayad, pero yun nga, yung mai-inspire mo na grupo mo, iba yung magiging impact mo sa kanila. So, ang ano lang din po siguro dun is na-realize ko din na importante na mahal ko na din po talaga yung team ko na kahit marami po dito yung mga users pa lang, hindi pa talaga nag-build, okay lang yan kasi pinagdaanan ko din naman yung stage na yun. Basta yun lang po, ipakita lang din po talaga natin sa kanila na yung mga resulta na nilalabas mo kaya katuloy-tuloy sa pag-i-improve, pag-step up kasi hindi lang para sa sarili mo kundi para sa kanila. Na kapag pinaghihihan nila yung ganitong negosyo, ito din yung pwede nilang makuha or yung ano pa, pwede pa nilang higitan yung ganun po. Kasi si IAM naman kapag pinagtrabahuhan mo, ano rewarding, yung reward talaga na makukuha mo is talaga namang sulit lahat ng pagod. Yun lang po. Thank you so much po, Mens. Thank you so much, Mentor Jonilyn, and thank you, Mentor Helrose. Grabe talaga, hindi naman halata na first time yung mag-speak ngayon. Grabe, super ano talaga. Sabi nga sa mga parati kong naririnig, binigay mo sa amin ng super siksik, liglig at umaapaw na learnings. Sobra talaga. Thank you so much and thank you sa mga participants natin, 42 participants. Well, anyway, 40 participants plus 2. So grabe. So mentors, okay na tayo. Ano lang ako na meron lang po kaming ibibigay sa inyo, Mentor Hillrose, na kunting token para sa iyo. Okay, palakihin ko na itong ano. Hindi ko nakikita eh. Bulag na si ako. Maliliit. Palakihin ko lang ng konti. Mentor Mark, saglit. Okay. Okay, Mentor Hillrose, this is certificate of appreciation. Mentor Hillrose Selim proudly present to for giving time as a speaker during Lions Believer weekly training. Thank you very much for your time, knowledge, and selfless dedication that you have shared to our team. We are forever grateful. Given this 26th day of August 2024 by Johnny Lintorno, founder of Lions Believer, and Mark Idanan, co-founder ng Lions Believer. Thank you so much, Mentor Hillrose. Okay. And
ipagpe-pray po muna namin kayo. Since nag-start tayo sa opening prayer, meron po tayong closing prayer. A-appoint na rin ako uli ng aano sa atin magpipray. Mentor Naomi G, pwede ba tayo mag-closing prayer? Please. Yes po, Ate Mens. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Mentor Helgros, sa talagang malupit niyo pong bagsakan ngayon. Talagang marami po kaming natututunan. Thank you so much po for the time po na in-spend niyo po sa amin ngayon. Okay, let's bow our head po and let the feel the presence of our Lord. Lord, amazing morning po. Thank you very much po sa araw na ito at isa na naman pong araw na marami naman ulit po kaming natutunan sa aming speaker. Thank you po sa kanyang life na ibinigay niyo po sa amin at thank you po sa mga mentors na walang sawa pong nandito lagi po sa aming Zoom everyday. Thank you so much, Lord, sa aming company, sa lalong-lalo na sa aming product at talaga naman kung hindi po sa aming product, wala po kami rito. Thank you so much for everything po. And tawag dito, bigyan niyo po kami lalo ng lakas, Lord, na pagtibayin po namin ang aming negosyong ginagawa po ngayon sa I Am Worldwide. Thank you so much. At ito po ay pinapanalangin, tinataas po namin sa iyo, O Lord. Amen. Thank you po, mentors. Amen. Thank you so much. Okay, mentors, mag-unmute na po tayo para magpasalamat po tayo kay Mentor Helrose. Thank you so much, Mentor Helgros. Thank you so much, Mr. Helgros. Thank you, everyone. Mentor Mark, Thank Mentor you, Daniel. Thank you Mentor all, mentors. Thank you, Thank you po sa Mentor. time Thank you nyo. po. God bless po. God bless everyone. Thank you, Mentor Helrose. Thank you so much, everyone. Thank you.